Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Berto, na isang simpleng binata na naging bukang bibig sa kanilang baryo matapos niyang mapatay ang isang asbo o isang aswang na nasa anyong aso. Hindi niya alam ang asong yun pala ay alaga ng isang engkanto, at bilang parusa, isinumpa siya ng engkantong yun at ginawa siyang isang asbo. Ngunit paano kung gamitin ni Berto ang sumpang yun upang ipagtanggol ang kanyang bayan mula sa mga gutom at mababangis na aswang? Magtagumpay kaya siya sa labang hindi niya pinili, o tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman na unti-unting umuusbong sa kanyang pagkatao? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaak at The Voice Addict, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng binatang si Berto mula sa katunggali niyang si Makisig. Bumagsak siya sa lupa na sinundan pa ng malakas na sigawan ng mga tao. Araw ng kapistahan sa baryo ni Berto, at sinubukan niyang harapin sa isang boxing match ang hindi matalo-talo na si Makisig pagdating sa palarong yun. Sa pag-angat ni Berto ng muka ay nakita niya ang nakangising si Makisig na parabang may kasama pang pangiinsulto. Nang ideklara na si Makisig ang nanalo, ay tumayo na si Berto kahit nahihilo pa siya. Lumabas na siya sa improvised battle ring at hindi niya pinansin ang pangangantyaw ng mga tao sa kanya. Nakayuko siyang bumalik sa kanilang bahay kung saan sinalubong siya ng kanyang lolo Marsing. O ano? Kumusta, Berto? Napabagsak mo ba si Makisig? Nasaan ang premyo mo? Nakuha mo ba kagad kay Kapitan yung 5,000 piso? Sa tingin niyo po ba sa itsura kong to ay nanalo ako, Lolo Marsing? Tignan niyo nga po, putok-putok ang bunganga ko. Talo ako, Lolo . Napabagsak ako ni Makisig ng 3 beses, kaya natalo niya ako. Aba, kumpara sa mga nakalaban ni Makisig, ay mukhang mas malakas ka, Apo. Hindi ba? Lahat ng nakakalaban niya, napapatulog niya. Ikaw, natalo ka niya kasi napabagsak ka niya ng 3 beses. Ibig sabihin, ay ganun kalakas ang katawan mo. Dapat ay ipagmalaki mo yun. Sus, pinapaganda mo pa ang pagkatalo ko, Lolo . Kahit anong sabihin mo, talo pa rin ako. Natalo pa rin ako nung Makisig na yun. Nasayang lang po ang pag-iensayo natin ng ilang buwan. Ang dami-dami niyo pong itinuro sa akin ng mga teknik. Lahat po yung ginamit ko, pero wala . Hindi umubra kay Makisig. Nadagdagan na naman ang napatumba niya, kaya paniguradong yayabang lalo yun. Hayaan mo na, at yun lang naman ang pwede niyang maipagmayabang. Kung papogian naman, ay lamang na lamang ka sa kanya. Hayaan mo, at sa susunod na taon, ay imumungkahi ko kay Kapitan na magkaroon ng paligsahan sa pag-apuan. Kapag naglaban kayo ni Makisig, ay mananalo ka na sa kanya. Malungkot na umupo si Berto sa mahabang upuan na nasa labas ng kanilang kubo. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Ang totoo, hindi lang ang perang premyo ang nais niyang makuha kung bakit ginawa niya ang lahat para matalo sa boxing match si Makisig. May isang babae kasi na parehas nilang nililigawan. Ayon sa babaeng yun, kung sino ang mananalo sa kanila ni Makisig sa boxing match, ay yun ang sasagutin nito. Tumabi si Lolo Marsing kay Berto at inakbayan ang binata. Huwag ka nang malungkot, at may susunod na taon pa naman. Pwede ka pang bumawi sa kanya. Labanan mo ulit si Makisig. Mag-e-ensayo tayo. Kahit bukas. Mas mahabang preparasyon, mas malaki ang tsansa na manalo ka laban sa kanya. Hindi na po kailangan, Lolo. Wala nang dahilan para labanan ko pa si Makisig sa ganung laban. Nanalo na siya ng 1 beses at sapat na po yun para sa akin. Siya nang sasagutin ni Angelica.
Kasi siya ang nanalo sa laban namin eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ka lumaban kay Makisig ay dahil labang sa isang babae. Kapag mababaw ang dahilan mo kung bakit ka lumalaban, ay talagang malaki ang posibilidad na ikaw ay matatalo. Pero sa ngayon, ay wag na muna nating pag-usapan yan. Gagamutin ko na muna yung mga sugat at pasamo sa katawan at baka mamaya ma-impeksyon pa ang mga yan. Sige po, Lolo. Medyo masakit nga po itong mga nakuha ko sa pakikipaglaban kay Makisig eh. Lalo na itong balikat ko, parang na-dislocate yata. Umasok na sina Berto at Lolo Marsing sa loob ng kanilang kubo. Doon ay naupo sa sahig si Berto, habang si Lolo Marsing naman ay kinukuha ang mga kailangan para sa sugat at pasa ni Berto. Muling nahulog sa malalim na pag-iisip si Berto dahil sa pagkatalo niya kay Makisig. Bata pa lang ay tila meron ng kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Mula sa paaralan hanggang sa kung sino ang mas malakas sa kanila. Lahat ng yun ay nadala nila hanggang sila ay magbinata. At sa pagtatagi sa nilang dalawa ay palaging nananalo si Makisig. Kaya naman pakiramdam niya ay hindi na talaga siya mananalo kay Makisig pagdating sa kahit na anong bagay, lalo na't nakuha na nito ang babaeng parehas nilang minamahal. Nang mga sumunod na araw ay naging usap-usapan sa baryo ang naging laban nina Berto at Makisig. May mga nangangantsaw kay Berto, lalo na yung mga tao na alam na kung sino ang mananalo sa kanila, ay siyang sasagutin ng magandang dalaga na si Angelica. Pinilit ni Berto na huwag pansinin ang mga bagay na yon. Nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho bilang hardinero sa isang mayamang pamilya sa baryo nila, kasama ang kanyang Lolo Marsing. Ngunit kung naiwasan niya ang mga sinasabi ng mga tao, ay hindi naman niya nagawang iwasan si Makisig. Isang hapon, naglalakad siya pauwi mula sa pagkuha ng panggatong sa gubat nang may narinig siya na ugong ng isang motorsiklo. Napalingon siya sa likod at hindi siya makapaniwala nang makita niya si Makisig na nakasakay sa isang bagong motorsiklo. Huminto si Makisig sa tabi ni Berto at mayabang siyang tinignan. O ano? Kumusta na ang talunan? Natanggap mo na ba na wala ka talagang laban sa akin pagdating sa suntukan, ha, Berto? Panalo ka na, Makisig. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko lang naman malaman mo na dinagdagan ni Kapitan ng premyo ko sa pagkakapanalo ko sa match natin. Kasi ang galing ng ipinakita kong laban. Kaya nadagdagan yung pang-down ko sa motorsiklo. Tignan mo, nakabili na ako nito. Ang astig, di ba? Eh di, congrats na lang sa'yo. Talaga, congrats talaga sa akin. Kasi sinagot na rin ako ni Angelica. Alam mo bang papunta ako sa bahay nila ngayon para sunduin siya? Magdi-date kami sa bayan. Eh di, ingat na lang sa inyong dalawa. Ang tipid mo naman magsalita. Halatang inggit na inggit ka. Wala naman kasi akong dapat sabihin sa'yo, Makisig. Saka kung inggit ako, ano ba pakialam mo ron? Sige na, ayoko na makipag-usap sa'yo. Puro kayabangan lang naman ang lumalabas sa bibig mo eh. Walang kayabangan sa mga sinasabi ko kasi puro katotohanan lang yon. O paano? Mauuna na ako sa'yo, ha, talunan? Sigurado ko na excited na si Angelica na makasakay dito sa bago kong motorsiklo. Bye-bye! Nang aasar na tumawa si Makisig bago nito pinaandar ng mabilis ang motorsiklo nito. Tila sinadya pa nito na mag-iwan ito ng makapal na usok mula sa tambutso. Kaya napaubo si Berto ng malanghap yun. Napakayabang talaga ng mokong na yun. Sumemplang ka sana! Napapailing na lamang na naglakad muli si Berto pauwi sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya maitatanggi na naiinggit talaga siya kay Makisig dahil sa bago nitong motor, tapos nobya na nito ang babaeng parehas nilang nililigawan. Pagka-uwi ni Berto ay agad niyang isinilansan sa likod ng bahay ang mga panggatong na kanyang nakuha. Inihiwalay niya ang mahahabang kahoy dahil kailangan pa niya yung putulin. Habang pinuputol niya ang mahahabang kahoy gamit ang matalas na itak, ay naalala niyang bigla si Makisig.
Inisip niya na si Makisig ang mga kahoy na kanyang pinuputol. Hayop ka! Ito ang dapat sa'yo! Ang dapat sa'yo, tinataga ng pinong-pino! Habang naglalabas ng inis si Berto, ay biglang dumating si Lolo Marsing na may daladalang bigas na nakalagay sa isang plastic bag. O Berto, ano ba yung ginagawa mo sa panggatong? Kulang na lang pinuhin mo ang mga yan Pasensya ka na, Lolo Naglalabas lang ako ng inis ko Ay nako, si Makisig na naman yan no? Sino pa nga ba? Wala nang iba, Lo. Si Makisig lang naman ang nakahuli ng pika ko Bakit ba? Ano na naman bang ginawa sa'yo ng Makisig na yun? Paano ba naman? Ibinida niya sa akin yung bago niyang motorsiklo kanina. Pagkayabang-yabang. Sinabi pa niya na sinagot na raw siya ni Angelica. Ay nako, nanggigigil talaga ako sa siraulong yun, Lolo. Pabayaan mo na lamang siya. At mukhang ganun talaga siya Doon siya masaya. Ang isipin mo na lang ay nakakapagpasaya ka ng tao. Baka kasi malungkot talaga siya at sa'yo niya yun inilalabas. Alam mo, Lo, kapag talaga ako napuno, masusuntok ko na lang yung bigla sa mukha kahit wala kami sa boxing ring Yan ang wag na wag mong gagawin, Apo. Hindi sagot ang karahasan sa kahit na anong problema. Oo nga pala, narinig mo na ba ang kumakalat na kwento dito sa baryo natin ngayon? Bakit, Lo? May latest chismis na naman po ba? May asawa na naman bang nahuli ng misis niya na may kabit? Sana nga ganun lang ang chismis na kumakalat ngayon dito sa ating baryo. Pero hindi ito basta-bastang chismis lang, Berto. Totoong nangyayari ito. Ano po ba yun, Lo? Parang kinakabahan naman po ako dyan sa sasabihin nyo. Yung mga alagang baboy ni Roberto, pinatay. Pagkagising daw niya kaninang umaga, ay patay na ang lahat ng baboy niya. Abay, nung makita niya, wakwak ang tiyan at nagkalat ang laman loob sa sahig. Baka adik lang po may gawa nun. O kaya baka meron siyang kagalit tapos, ayun, gumanti sa kanya. Pinatay ang mga baboy niya. Hindi natin alam, Apo. Ngunit ito pa matindi, makinig ka. May nakita sila na bakas ng paa ng tao at aso sa paligid ng kulungan ng baboy ni Roberto. Ibig pong sabihin, adik na may kasamang aso ang pumatay sa mga baboy niya? Hindi. Ang hinala nila, aswang. Isang aswang na kayang mag-anyong aso. Ang tawag sa ganung aswang ay asbo. Ano po, Lo? Asbo? Oo, Apo. Isa yung aswang na nasa anyong aso. Malaki sila at kulay itim. At kulay pula na parang nagbabaga ang kanilang mga mata. Napailing si Berto habang tumatawa ng mahina. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Teka, Lo, parang ang hirap naman pong paniwalaan yan. Asong aswang? Aba, parang wala naman pong ganun Kung ayaw mong maniwala, di wag. Basta mag-iingat ka, Apo, at huwag ka nang lumabas kapag gabi na. Hindi natin alam kung nandito pa ba yung asbo na yun sa ating baryo. Hindi na lang sinagot ni Berto ang sinabi ni Lolo Marsing. Para sa kanya ay walang katotohanan na may aswang sa kanilang baryo. Sa lugar na yun siya ipinanganak at nagbinata. At kahit kailan ay wala siyang nakitang aswang. Kaya kahit naniniwala siya sa ganung nilalang, para sa kanya ay imposibleng magkaroon ng aswang sa kanilang baryo. Naniniwala din siya na kung hahayaan niyang maniwala siya na may aswang sa lugar nila, ay malilimitahan lang nun ang mga bagay na kaya niyang gawin dahil sa takot. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting nabali ang hindi paniniwala ni Berto na may aswang sa kanilang baryo. Tuwing umaga, ay may mga tao na nagkikwento tungkol sa alagang hayop nila na natagpuang pinatay. Magmula sa mga manok, kambing, baboy at hanggang sa kalabaw. Ang mga pangyayaring yun ang naging dahilan para magsimulang matakot ang mga tao sa baryo ni Berto. Maging sila ng kanyang lolo ay hindi nakaligtas sa takot na yun. Isang umaga, habang nag-aalmusal, ay napag-usapan ni Berto at Lolo Marsing ang nangyayari
sa kanilang baryo. Grabe na talaga ang nangyayari sa baryo natin ngayon, Berto. Napansin mo ba na wala nang lumalabas kapag madilim na? Pati yung kalabaw ni Dudong ay tinira ng mga aswang. Kaya nga po, Lolo Nung una, hindi talaga ako naniniwala na may aswang dito sa atin. Pero sa mga nangyayari, naniniwala na ako. Wala bang ginagawa si na Kapitan para matigil ng pag-atake ng mga aswang na yan sa mga hayop? Baka kapag nagtagal, ay tao na ang biktimahin ng mga yun. Narinig ko na bukas daw ng umaga ay magkakaroon ng pagtitipon sa plaza. Ang alam ko may sasabihin si Kapitan. Malamang ay patungkol na yun sa pag-atake ng mga aswang dito sa ating baryo. Mabuti naman kung ganun. Akala ko walang pakialam si Kapitan sa mga hindi magagandang nangyayari. Pero sana ay may solusyon siya sa problema natin ngayon dito sa baryo, Lo. Hindi maganda na may pakiramdam tayo na hindi tayo ligtas sa lugar kung saan tayo naninirahan. Tama ka dyan, Berto. Pero bilisan na natin ang pag-aalmusal at baka mahuli tayo sa trabaho natin. May mga bago tayong itatanim na mga halaman at baka mapagalitan pa tayo ng mga amo natin. Tahimik na tinapos ng maglolo ang kanilang almusal. Matapos yun ay nag-asikaso na sila sa pagpasok nila sa kanilang trabaho. Ngunit kahit naglalakad na ang maglolo patungo sa kanilang trabaho, ay hindi pa rin nawala kay Berto ang pag-aalala nang dahil sa pag-atake ng mga aswang sa kanilang baryo. Nang sumunod na araw, ay pahinga ni na Berto at Lolo Marsing sa trabaho. Sakto yun dahil magagawa nilang makapunta sa plaza para personal na malaman kung ano ang sasabihin ng kanilang kapitan tungkol sa mga aswang. Matapos mag-almusal, ay naligo muna si Berto. Habang nasa loob ng banyo, ay kinatok siya ni Lolo Marsing. Ano ba yan, Berto? Talagang naligo ka pa. Sa plaza lang naman tayo magpupunta. Sandali lang, Lo! Matatapos na ako! Abay, bilis-bilisan mo dyan. At baka hindi na natin maabutan ang sasabihin ni Kapitan Emilio. Opo! Nagbabanlaw na po ako! Binilisan na nga ni Berto ang kanyang pagligo. Nang lumabas siya na nakatapis ng tuwalya ang bewang, ay tumakbo na siya sa kwarto upang doon ay magbihis. Matapos makapagbihis, ay magkasama ng naglakad ang maglolo papunta sa plaza. Pagdating nila sa plaza, ay marami ng tao ang naroon. Sa unahan ay may maliit na entablado at doon ay nakatayo si Kapitan Emilio na pinuno ng kanilang barangay. Sumiksik sina Berto at Lolo Marsing sa kumpul ng mga tao hanggang sa makarating sila sa unahan. Lo, bakit ba dito pa tayo sa unahan? Maririnig naman natin kahit nandun tayo sa dulo Mas maganda na ako nandito tayo sa unahan. Baka mamaya mamigay bigla si Kapitan ng ayuda pagkatapos niyang magsalita. O hindi ba? Maganda na nandito tayo sa unahan. Utak-utak lang yan na po. Nang maayos na ang mikropono, ay nagsimula ng magsalita si Kapitan Emilio sa harap ng lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam kong lahat kayo ay naguguluhan, natatakot at pagod sa balitang kumakalat. Gusto ko pong linawin na totoo pong may hayop na pinapatay gabi-gabi sa ating baryo. At sa lahat ng ebidensyang nakalap ng ating mga tanod, ay malinaw na aswang ang may kagagawan ng mga yon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao habang si Berto ay naghihintay ng solusyon na ilalahad ng kanilang kapitan. Hindi na po natin ito palalampasin. Hindi na natin dapat hintayin na humantong sa mga tao na ang magiging susunod na biktima. Kaya mula sa araw na ito, at sino mang makakahuli o makakapatay ng isang aswang ay bibigyan ng pabuya. 10,000 piso. Isang ulo ng aswang ay may katumbas na 10,000 piso. Mas lumakas ang bulungan ng mga tao. Alam ni Berto na sa uri ng buhay meron ang karamihan ng tao sa kanilang baryo ay malaking halaga ang 10,000 piso. Itinaas ni Berto ang isang kamay. Nang makita siya ni Kapitan Emilio, ay itinuro siya nito. Oh, Berto, may katanungan ka ba? Meron po, Kapitan. Naisip ko lang po kasi na
Hindi po ba delikado na iasa natin sa mga normal na mamamayan ng pagtugi sa mga aswang? Bakit hindi na lang po natin paigtingin ng seguridad dito sa ating baryo? Humingi na po tayo ng tulong sa mga pulis. Baka po kasi magkaroon pa ng mas malaking kaguluhan kung mag-aagawan ng mga tao sa pagpatay sa mga aswang dahil may pabuya silang makukuha eh. Hindi alam ni Berto na nasa tabi pala nila si Makisig. Nagulat na lang siya nang bigla itong magsalita. Bakit mo naman inaalisan ng pagkakataon na magkapera mga tao, ha, Berto? O baka natatakot ka lang sa mga aswang at alam mong kahit isa ay wala ka mapapatay kaya nandadamay ka. Kung naduduwag ka, huwag ka nang tumutol sa gustong mangyari ni Kapitan Emilio. Hayaan mo na lang kaming matatapang na pumaldo. Naiintindihan ko ang pinupunto mo, Berto. Ang totoo niyan ay humingi na rin ako ng tulong sa mga pulis. Sinabi ko sa kanila na may aswang na umaatake dito sa ating baryo. Ngunit hindi sila naniwala. Parang ang pinagtatawanan pa ako. Kaya napagtanto ko na wala na tayong magagawa, kundi tayo-tayo na lamang ang magtutulungan sa pagtugi sa mga aswang. At bilang kabayaran sa pagod at sakripisyo ng makakapatay ng aswang, ay marapat lamang na bigyan sila ng pabuya. Hindi na nagsalita pa si Berto dahil alam niyang pinal na ang desisyon na yon ni Kapitan Emilio. Ngunit si Makisig ay hindi pa rin tumigil ang bunganga para mang-asar. Ayan kasi, bida-bida ka kasi, Berto eh. Talagang sinalungat mo pa at sinabi ni Kapitan Emilio, ah. Yan tuloy ang napala mo. Hoy, Makisig, hindi ko siya sinalungat ha. Nagbigay lang ako ng option. Option. Ganun na rin yun eh. Duwag ka kasi, kaya hindi mo nagustuhan ng paraan ni Kapitan para maubos sa mga aswang dito sa baryo natin. Hindi ako duwag, Makisig. Gusto mong paduguin ko yung nguso mo gamit tong kamao ko, ha? Sige, subukan mo kung kaya mo. Muntik nang magpang-abot sina Berto at Makisig. Mabuti na lang at mabilis silang naawat ng mga taong naroroon. Si Lolo Marsing ang unang pumigil kay Berto sa paglapit kay Makisig. Berto! Huwag mo nang patulan niyang si Makisig. Tama na! Tumigil ka na! Ilit na kinalman ni Berto ang kanyang sarili. Masama niyang tinignan ang nakangising si Makisig. Bumalik ang atensyon ng lahat kay Kapitan Emilio nang muli itong nagsalita. Kung sakali na nakapatay kayo ng aswang, ay mangyari lamang na dalhin nyo ito sa barangay hall upang makuha ang inyong pabuya. Wala akong hangad kundi ang kaligtasan yung lahat. Dito na po nagtatapos ang aking sasabihin. Bumalik na po kayo sa inyong ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. Pagkababa ni Kapitan Emilio sa entablado, ay sumabay na sina Berto at Lolo Marsing sa pag-alis ng mga tao. Malalim pa rin ang paghinga ni Berto dahil hindi pa tuluyang humuhupa ang tensyon na nararamdaman niya sa muntikang pagsusuntukan nila ni Makisig. Nang makabalik na sila sa kanilang bahay, ay naupo na muna sa labas si Berto. Si Lolo Marsing naman ay pumasok sa loob. Hindi nagtagal ay lumabas din ito habang may dalang isang baso ng tubig. Iniabot nito yun kay Berto. Oh, uminom ka na muna para kumalma ka. Abay nanginginig ka pa rin. Kaya nga po eh. Salamat po Lolo ha. Tinanggap ni Berto ang tubig at mabilis yung inubos. Berto, ayoko nang maulit ang nangyari kanina sa plaza. Ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag mong papatulan si Makisig. Nakita mo na ang nangyari. Abe, muntik kayo magpang-abot. Nakakahiya naman sa mga tao at kay Kapitan Emilio. Pasensya na po Lolo. Pero nakita niyo naman po kasi si Makisig. Siya po ang nauna eh. Nagbigay lang naman ako ng opinyon ko. Pero ang dami niya na kagad nasabi. Alam ko yun, Apo. Ngunit tatagan mo pa ang pagtitimpi mo sa kanya. Habaan mo ang PC mo. Ikaw na lang ang umiwas dahil mas malawak ang pangunawa mo kaysa sa kanya. Pasensya na po talaga Lolo ha. Hayaan niyo po sa susunod. Hindi ko na po papansinin ng damuho na yun kahit na ano pang sabihin niya. O siya, aasahan ko yan, Apo. Ayoko nang may maririnig ako na nakikipag-away ka sa kanya.
Teka, maiba ko. Sang-ayon ako sa sinabi mo kanina kay Kapitan. Hindi talaga solusyon na iasa sa mga tao ang pagpatay sa mga aswang. May mga tao na eksperto pagdating sa pagtugis sa mga ganong uri ng nilalang. At ang 10,000 piso ay hindi sapat kapag may nangyaring hindi maganda sa mga susubok na tugisin ng mga aswang na nandito sa ating baryo. Lubang nakakatakot ang mga nilalang na yon. Kaya nga po, Lu, baka nga po mga tao pa ang mag-away-away sa pag-aagawan sa pagpatay sa mga aswang. Dahil sa perang pabuya, malaking halaga po ang 10,000 piso. Ngayon pa lang po nakikita ko ng kaguluhan dulot ng solusyon na sinabi ni Kapitan Emilio. Umasa na lang tayo na mali tayo ng inaakala. Sana nga ay tama si Kapitan Emilio. Sana nga ay yun ang talagang solusyon para bumalik na sa normal ang mga buhay nating lahat dito sa baryo. Napailing na lamang si Berto habang nakatingin sa kawalan. Wala siyang ibang hiling ng mga sandaling yun, kundi ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng tao sa kanilang baryo. Sinabi niya sa sarili na kung matapang lang sana siya, ay paniguradong isa siya sa mga taong tutugis sa mga aswang, kahit walang kapalit na pera. Simula nang ipahayag ni Kapitan Emilio ang pabuya sa bawat ulo ng aswang, ay gabi-gabi na ang paglabas ng ilang kalalakian upang tumugis ng mga aswang. Lahat ay naging mapagmatsyag sa paligid at naging uhaw sa pagpatay sa aswang dahil sa pabuyang 10,000 piso. Nalaman ni Berto na may mga pamilya na ang nasisira dahil sa ganid na paghahangad sa gantimpala. May mga magkaibigang nagkaalitan, magkakapitbahay na nagsususpetsahan ang isang insidente pa nga ng 2 grupo na parehong nakapatay sa isang aswang at nagsuntukan dahil sa pagtatalo kung sino ang dapat na bayaran. Habang kumakain ng hapunan ay napag-usapan ni Berto at Lolo Marsing ang mga bagong kaganapan sa kanilang baryo. Berto, narinig mo na ba yung usap-usapan ngayon dito sa atin? Kagabi raw ay may nakitang aswang malapit dun sa may ilog. 2 grupo ang nakita dun sa aswang. Kaya imbis na unahin ng pagtugis sa aswang, ay nagtalo pa ang 2 grupo kung sino ang dapat na pumatay dun sa aswang. Kaya ang nangyari tuloy, nakatakas yung aswang. Yan na nga ba ang sinasabi natin, Lolo? Mas lalong nagkagulo dahil sa pabuya ni Kapitan. Imbis na magkaisa ang mga tao, ayan, nagkakawatak-watak tayo. Hindi na lang mga aswang ang dapat nating katakutan, kundi maging ang mga taong gagawin ang lahat para sa pera at nilamon na ng pagiging ganid. Sana po ay makita ni Kapitan Emilio ang nangyayari at bawiin niya ang solusyon na sinabi niya noon sa plaza. Sa tingin ko ay hindi na mangyayari yun, Berto. Sa aking palagay ay nais ng Kapitan na ipasa sa mga tao responsibilidad na protektahan ang ating baryo. Kaya wala na tayong magagawa pa roon, kundi ang maging maingat na lang. Sarili na lang natin ang ating aasahan sa ganitong sitwasyon. Pero Lolo, naisip ko lang po, paano po kung tayo naman po ang subukang biktimahin ng aswang? Narinig ko kasi sa usapan kanina sa tindahan na pinasok ng isang aswang ang bahay ni Aling Rosa. Mabuti na nga lang raw at naitaboy ng asawa niya yung aswang. Ibig sabihin po, nagsisimula ng mga aswang na mambiktima ng mga tao. Napatitig sa kawalan si Lolo Marsing at tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Uminom muna ito ng tubig bago muling nagsalita. Wala tayong magagawa, kundi ipagtanggol na lamang ang ating sarili, Berto, at magdasal sa Panginoon Diyos. Pero Lolo Marsing, ano naman pong alam natin sa pakikipaglaban sa mga aswang? Saka sa tingin ko wala talaga tayong laban sa kanila. Wala po ba tayong magagawa para hindi sila makapasok dito sa bahay natin? Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan, Berto. Kapag pinangunahan ka ng duda sa iyong sarili, ay talagang mamamatay ka kagad. Mamamatay talaga kagad, Lolo? Grabe ka naman. Yun ang katotohanan, Berto. Pero para sagutin ang tanong mo, natatandaan ko na sinabi sa akin ng nanay ko
na asin daw ang mabisang pantaboy sa mga aswang. Noong buntis ang nanay ko sa bunso naming kapatid, ay palaging nagsasaboy ng asin ang tatay ko sa paligid ng aming bahay. Ganun na lang din siguro ang gawin natin. Wala namang mawawala, di ba? Kung maniniwala tayo. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Marsing, ay agad na bumili ng 5 kilong asin si Berto sa palengke ng sumunod na araw. Bago sumapit ang dilim, ay nagsaboy na siya ng asin sa paligid ng kanilang kubo. Hindi siya nangihinayang sa asin dahil alam niya na kapalit naman nun ay proteksyon nila laban sa mga aswang. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakutan ng lahat. Hindi na lamang mga hayop ang pinupuntirya ng mga aswang. Isang umaga, nagising ang buong baryo sa balitang isa sa mga lalaking tumutugis sa mga aswang ang natagpuang wala ng ulo sa gilid ng ilog. Habang ang isa pa ay wala ng lamang loob na parang winakwak ang tiyan at kinalkal. Ang balitang yun ay parang apoy na kumalat sa buong baryo at nagdulot ng mas matinding takot sa lahat. Lalong lumalim ang takot sa dibdib ni Berto. Natakot siya na baka isang gabi ay sila naman ng lolo niya ang maging biktima ng aswang at hindi niya alam kung kaya ba niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at si Lolo Marsing kapag dumating ang panahon na may aswang silang makakaharap. Ngunit ang takot ng mga tao ay nahaluan ng konting pag-asa dahil kay Makisig. Nangyari yun ng 2 aswang ang nagawang patayin ni Makisig sa 2 magkakasunod na gabi. Wala itong kasamang grupo, mag-isa lang ito. Kaya naman, hinangaan ito ng marami at sinabi pa na ito ang pinakamalakas at matapang na lalaki sa baryo ni Berto. Sa kabila ng pagiging magkaaway, ay natuwa si Berto kay Makisig dahil malaking bagay na nagawa nitong bawasan ang mga aswang na sumasalakay sa kanilang baryo. At bilang pagpapakita ng suporta kay Makisig ay nagtungo siya sa plaza nang magpatawag ng pagtitipon si Kapitan Emilio upang bigyan ng parangal ang lalaking si Makisig. Hindi kasama ni Berto si Lolo Marsing dahil nagtungo yun sa bayan para bumili ng ilang pangangailangan nila. Katabi ni Kapitan Emilio si Makisig sa entablado habang nasa harapan ng 2 ang halos lahat ng mga tao sa kanilang baryo. Nakataas ang noo ni Makisig at halata sa mukha nito ang pagyayabang. Nasa likuran lang ng mga tao si Berto. Tahimik lang siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang kaganapan. Nakita niya ang ilang kababaihan na humahanga kay Makisig. Nandito tayong lahat, mga kababaryo, upang bigyan ng parangal ang katapangan ng isa sa mga kababaryo natin. Sa kabila ng panganib, hindi siya umatras, hindi sumuko. Hindi lamang isa, kundi 2 aswang ang napatay niya gamit ang sariling lakas at tapang. Walang paalam na inagaw ni Makisig ang mikropono kay Kapitan Emilio at ito naman ang nagsalita. Sa lahat ng kalalakihan na nandito, gawin niyo akong huwaran. Huwag kayong duwag, tulad ng kakilala ko na puro salita pero kulang sa gawa. Napatiim ang bagang ni Berto. Alam niya na siya ang pinapatamaan ni Makisig. Nakangiting inagawan ni Kapitan Emilio ang mikropono kay Makisig. Tila ayaw pa yung ibigay ni Makisig, kaya medyo ginamitan na ng kapitan ng puwersa upang makuha nito pabalik ang mikropono. Maraming salamat sa napakagandang sinabi mo, Makisig. Tama siya, mga kababayan. Dapat ay maging matapang tayo dahil kapag meron tayong tapang ay hindi tayo magiging biktima ng mga aswang. At sa araw na ito, ibibigay ko kay Makisig ang pabuyang 20,000 piso bilang 2 ulo ng aswang ang kanyang dinala sa barangay hall. Inilabas ni Kapitan Emilio ang isang puting sobre at nakangiti nito yung inabot kay Makisig. Nang abutin yon ni Makisig ay malakas na nagpalakpakan ng lahat maliban kay Berto. Bumalik ang inis niya rito dahil sa pagpaparinig na ginawa nito. Hindi na niya tinapos ang programa at umalis na siya sa plaza. Isang umaga, habang naglalakad si Berto para bumili ng pandesal,
ay nakasalubong niya si Makisig na hawak ang isang cellphone. Ngumisi ito nang makita siya at kahit hindi niya tinatanong ay ibinida nito ang bago nitong gamit. O Berto, nakikita mo ba tong hawak ko? Cellphone ang tawag dito. Cellphone. Hindi ako bulag, kaya nakikita ko. At alam kong cellphone yan, hindi ako tanga, no? Kaya hindi mo ako dapat sabihan na kung ano yan. Akala ko kasi hindi mo alam eh. Alam mo ba na ako lang at si Kapitan ang merong ganito sa baryo natin? Ibinili ko nito yung perang nakuha ko mula sa 2 ulo ng aswang. Sige na, Makisig, bibili pa ako ng pandesal at baka maubusan pa kami ni Lolo. Sandali lang. Masyado ka namang nagmamadali eh. Ayaw mo bang malaman kung paano ko pinatay yung 2 aswang? Malay mo, di ba? May makuha kang tip sa akin tapos magamit mo para makapatay ka rin ng aswang. Hindi na, Makisig. Hindi ako interesado sa sasabihin mo. Talaga ba? Kahit sabihin ko sa'yo na ang daming pinag-uusapan ka habang nakatalikod ka? Alam mo sa lahat daw kasi ng kalalakihan dito sa baryo natin, ay ikaw lang ang hindi tumutugi sa mga aswang. Yung lolo mo okay lang, kasi matanda na siya. Pero ikaw, bakit kaya? Dahil ayoko mapahamak. Baka dyan pa ako mamatay eh. Saka, hindi sa pilitan ng pagtugi sa mga aswang, di ba? O baka naman, naduduwag ka lang. Ang sabi nila baka daw binabae ka. Walang masama sa pagiging binabae. Pero hindi ako ganun. At hindi ako duwag. Kung hindi ka duwag, patunayan mo. Hindi yung nasa loob ka lang ng bahay niyo tuwing gabi. Nakakahiya ka, Berto. Kalalaki mong tao, pero nagtatago ka lang. Habang kaming mga tunay na lalaki ay nasa labas at naghahanap ng aswang na mapapatay. Ako na kasi ang naaawa sa iyo kapag pinupulutan ka sa kwentuhan ng mga tao. Ngumisi si Makisig, sabay tapik sa balikat niya. Hindi na ito nagsalita at naglakad na ito papalayo. Habang si Berto naman ay naiwan na nakatulala at nanlalamig. Tumakbo sa isip niya ang sinabi na yon ni Makisig. Na-imagine niya ang mga taong pinagtatawanan siya at tinatawag siyang duwag. Hindi ako duwag. Ipapakita ko sa inyo na hindi ako duwag. Mariin na naikuyom ni Berto ang kanyang mga kamay at ipinangako niya sa kanyang sarili na kakainin ng lahat ng mga tao ang mga sinasabi ng mga yon tungkol sa kanya. Pagsapit ng hapon, matapos ang pagtatrabaho, ay dumiretso na si Berto nang uwi sa bahay. Hindi na siya sumama sa lolo niya sa pagpunta sa palengke para bumili ng ulam nila para sa hapunan. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay kinuha niya kagad ang itak ni Lolo Marsing at sinimulan niya yung hasain sa likod ng kanilang bahay. Medyo makalawang na yon, kaya ilang minuto na siya sa paghahasa ay hindi pa rin yun matulis para kay Berto. Dumating na si Lolo Marsing ay hindi pa rin tapos si Berto sa paghahasa ng itak. Nang puntahan siya ng kanyang lolo sa likod ng bahay, ay nagulat ito nang makita ang ginagawa niya. Oh Berto, bakit bigla mong naisip na hasain ang itak ko na yan? Sa mukha mo nakikita ko na parang may kaaway ka. Gigil na gigil ka sa paghahasa May paggagamitan ka ba niyan? Magsabi ka nga sa akin ang totoo. Meron, Lo. Sa mga aswang. Ano ka mo? Teka. Tama ba narinig ko? Sa mga aswang mo gagamitin yan? Opo, Lo. Sasali na po ako sa mga kalalakihan na tumutugi sa mga aswang. Ayoko na pong nasa bahay lang ako tuwing gabi at natutulog ng mahimbing. Samantalang ang ibang mga lalaki, naghahanap ng mga aswang na matutugis. Sandali lang, Apo. Anong nangyari? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Paano, Lo? Ang sabi po kasi ni Makisig ay pinag-uusapan ako ng mga tao na duwag daw ako, na binabai daw ako. Sa lahat daw ng kalalakihan dito sa baryo natin, ay ako lang ang hindi naghahanap ng aswang na papatayin. Siyempre, Lo, maliban po sa inyong matatanda. Hindi nila inaasahan na gagawin niyo yun kasi, di ba, matanda na nga po kayo. Ay nako,
Bakit ka ba nakikinig kay Makisig? Nilalason lang nun ang utak mo. Sige na, sige na. Itago mo na yung itak na yan at huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo. Ako ang kinakabahan sa iyo eh. Lo, desidido na po ako. Hindi to dahil kay Makisig. Naisip ko rin po na dapat meron akong silbi dito sa baryo natin. Kailangan may gawin ako sa problema na kinakaharap nating lahat. Kailangan kong ipakita sa lahat ang tunay kong pagkalalaki. Apo, maraming paraan para mapatunayan mo ang pagkalalaki mo. Hindi palaging sa pakikipaglaban mo yan maipapakita. Aba, Apo, delikado ang gagawin mo, lalo na't wala kang kasanayan sa pakikipaglaban at pagtugi sa mga aswang. Lubang mapanganib yun. Pero Lo, sina Makisig at yung iba pang mga kalalakihan, wala rin po silang karanasan at nagawa nilang makapatay ng aswang, di po ba? Kung kaya po nila, sigurado po ako na kaya ko rin. Ay nako. O sige, ganito. Papayag lang ako kung isasama mo ako sa pagtugi sa mga aswang. Kuhanin mo yung isa kong itak at hasain mo na rin. Hindi naman po pwede yun, Lo. Matanda na po kayo eh. Baka pag hinabol ka ng aswang atakihin ka pa ng rayuma mo. Walang rayo-rayuma sa akin. Basta kung tutuloy ka, ay sasama ako sa iyo. Makikipaglaban din ako sa mga aswang na yan. Biglang natahimik si Berto sa sinabing yun ng kanyang lolo. Mataman niyang tinignan ito at ramdam niya na hindi ito nagbibiro. Seryoso ito, nasasama ito sa kanya sa sandaling ituloy niya ang pagtugis sa mga aswang. Para kasi kay Berto, kahit isang aswang lang ay makapatay man lang siya upang ipamukha niya sa lahat, lalo na kay Makisig, na hindi siya isang duwag at hindi siya palamuti lang sa baryo nila. Gusto niya na pagdating ng araw ay isa ang pangalan niya sa pag-uusapan na tumulong para maubos ang mga aswang sa kanilang lugar. Ngunit ng sandaling yon ay hindi niya pwedeng ilagay sa panganib ang buhay ni Lolo Marsing. Alam niya na sa panahong yon ay hindi na nito kaya ang makipaglaban sa mga aswang dahil mahina na ang katawan nito at kung ipipilit niya ang gusto niya ay baka magsisi pa siya sa huli. Ano na, Berto? Bakit natulala ka dyan? Ang sabi ko ay kunin mo yung isa kong itak. Hasain mo na rin at sasama ko sa iyo mamayang gabi sa pagtugi sa mga aswang na yan. Hindi. Hindi na po, Lo. Hindi na lang po ako tutuloy. Ano ka mo? Abay, bakit? Kasi sasama po kayo eh. Ayoko pong mapahamak kayo, Lo. Baka kapag namatay kayo multuhin niyo pa ako eh. O kita mo na. Dapat pala'y tinatakot ka. Pero seryoso ako, Berto. Sa oras na ituloy mo ang plano mo na yan, ay gagawin ko rin ang sinabi ko. Kilala mo ako, Apo. Kilala mo ang lolo mo. Kapag sinabi ko, ginagawa ko talaga. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Berto dahil tumalikod na si Lolo Marsing. Nagtungo ito sa loob ng kanilang kubo habang siya naman ay naiwan sa loob ng bahay na mag-isa. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa bagong hasa na itak. Napailing siya sapagkat napagtanto niya na hindi niya na yun magagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay naupo si Berto sa tabi ng bintana at tumingin siya sa labas. Humampas sa mukha niya ang malamig na simoy ng hangin. Maya-maya pa ay nakita niya ang mga kalalakihan na dumaan sa harap ng kanilang bahay. May dalang mga sulo at itak ang mga yon. Sinundan niya ng tingin ang mga lalaki at alam niya na naghahanap ang mga yon ng aswang. Napapitlag si Berto nang biglang magsalita si Lolo Marsing sa likod niya. Kung iniisip mong sumama sa mga lalaking yon, ay ituloy mo lang. Pero huwag kang umasa na hindi ako sasama. Alam ko naman, Lo eh. Hindi po ako sasama sa kanila. Dito lang po ako sa bahay. Mabuti naman kung ganun. Ikaw ba hindi pa matutulog? Mamaya na po, Lo. Kakakain lang po natin eh. Pabababain ko lang. Bagay, masamang matulog ng busog at baka bangungutin tayo. Umupo na rin si Lolo Marsing sa tabi ni Berto
at sumilip din ito sa labas. Ay nako, nakakapanibago na talaga ngayon dito sa baryo natin. Dati kapag ganitong oras ay may makikita ka pang mga batang naglalaro dyan sa labas. Naaalala tuloy kita nung bata ka pa. Mas gusto mo maglaro tuwing gabi. Kahit takutin kita na kukunin ka ng aswang, ay hindi ka natatakot. Paano, Lo? Hindi naman po kasi ako naniniwala na may aswang po dito sa baryo natin eh. Saka mas maganda po kasing maglaro ng tagu-taguan kapag gabi. Kawawa po talaga yung taya kasi hirap na hirap siyang maghanap. Sana ay habang buhay ka na lang palang naging bata, iho. Gusto ko kasi yung naaalagaan kita, yung pinapaliguan kita at binibihisan. Napangiti si Berto sa sinabing yun ni Lolo Marsing. Hindi ko po alam kung nakapagpasalamat na po ako sa inyo, Lo. Pero Lo, maraming salamat po Kasi kayo na po ang tumayong nanay at tatay sa akin. Simula po nang mamatay ang mga magulang ko. Siyempre naman, hindi kita pwedeng pabayaan, ano? Ikaw ang nag-iisa kong apo. Wala akong inisip noon, kundi ang mapalaki ka ng maayos. At sa tingin ko naman hindi naman ako nabigo. Ano ba yan, Lo? Bakit ganito po ang usapan natin? Baka mamaya niyan magkaiyakan pa tayong dalawa dito eh. Sinabi mo pa. O paano? Hihiga na ako. Magpapaantok-antok na ako. Sige po, Lo. Dito lang po ako. Huwag kang tatakas Kapag nagising ako at wala ka, lalabas ako at hahanapin talaga kita. Opo, Lo. Pangako po. Hindi po ako lalabas ngayong gabi. Sige po. Matulog na po kayo. O siya, sige. Matulog ka na rin maya-maya At huwag kang magpupuyat. Saka isarado mo ang bintana bago ka matulog. Tumango na lamang si Berto at ngumiti. Nauna nang pumasok si Lolo Marsing sa maliit nilang kwarto. Nanatili si Berto sa tabi ng bintana. Hindi nagtagal ay isinarado niya na yun at plano niya nang sumunod sa lolo niya sa kwarto nila. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita niya ang kaluban kung saan nakalagay ang itak na hinasa niya kanina. Nakasabit yun sa likod ng pinto. Umalingaw-ngaw sa loob ng utak niya ang mga sinabi ni Makisig. Ipinilig ni Berto ang kanyang ulo. Hindi. Hindi ako pwedeng lumabas para maghanap ng aswang. Paniguradong susunod sa akin si Lolo Marsing. Hindi pwede, Berto. Huwag kang lalabas. Ngunit biglang napatingin si Berto sa nakabukas na pinto ng kanilang kwarto at narinig niya ang malakas na paghilik ni Lolo Marsing. Maraan siyang naglakad palapit doon at sumilip siya. Nakita niya na nakangangapa ang lolo niya habang mahimbing na natutulog. Alam niya na kapag humihilik at nakanganga ang lolo niya ay napakalalim ng tulog nito. Nang sandaling yun ay naisip ni Berto na ituloy na ang kanyang plano dahil sa pagkakataon na yun. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa pinto at isinabit niya yun sa kanyang bewang. Tahimik siyang lumabas ng bahay at matagumpay niyang nagawa yun nang hindi nagigising ang kanyang lolo. Nang naglalakad na si Berto sa labas ay sinalubong siya ng kadiliman. Kalahati lang ang buwan at natatakpan pa yun ng makapal na ulap. Hawak na niya ang itak upang handa siya sa kung ano ang pwedeng mangyari. Naglalakad siya ng dahan-dahan at nakikiramdam siya sa bawat ingay at kaluskos na kanyang naririnig sa kanyang paligid. Ngunit nang nakalayo na siya sa kanilang bahay, ay bigla siyang inatake ng takot. Huminto siya sa paglalakad at naramdaman niya ang pagtaas ng mga balahibo sa kanyang braso. Anak ng teteng, oo. Umuwi na kaya ako? Baka kung ano pang mangyari sa akin dito. Nilingon niya ang daan pabalik, pero naalala niya ang mga sinabi ni Makisig at ang usap-usapan ng mga tao patungkol sa kanya. Nandito na ako kaya hindi na ako pwedeng umatras. Kahit isang aswang lang. Kahit isang aswang lang. Humikit sandali si Berto at nagpakawala siya ng malalim na paghinga.
Mas humigpit ang pagkakahawak niya sa itak at muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Nanginginig man ang tuhod niya, ay mas nangibabaw ang pakiramdam niya na kailangan niyang patunayan sa lahat na hindi siya duwag at may kaya rin siyang iambag sa problemang kinakaharap ng kanilang baryo. Nagpatuloy sa paglalakad si Berto habang umaasang may aswang siyang makikita. Hinanap niya rin ang grupo ng mga kalalakian, ngunit hindi niya nakita ang mga yun. Saan naman kaya nagtatago ang mga aswang na yun? Ang hirap naman nilang hanapin. Matamang nag-isip si Berto habang nasa isip niya na maaaring nasa gubat ang mga aswang. Hindi kaya dun sila nagtatago kasi alam nilang tinutugis na sila ng mga taong bayan? Kailangan ko magpunta sa gubat. Walang pagdadalawang isip na tinungo ni Berto ang daan papunta sa gubat na nasa dulong bahagi ng kanilang baryo. Pagpasok niya sa gubat ay sakto na nawala ang makapal na ulap na nakatakip sa buwan. Kahit paano ay nagkaroon ng liwanag ang kanyang dinadaanan. Patuloy na naglakad si Berto sa loob ng gubat. Mas tinalasan niya ang kanyang pakiramdam at pandinig. Hindi nagtagal ay napahinto si Berto. Nang hindi sa kalayuan ay narinig niya ang tunog ng tila pinupunit na laman. Sinasabayan yun ng mahinang pag-ungol ng isang hayop na tila hayok na kumakain ng kung ano. Tinuntun niya ang pinanggagalingan ng tunog at doon niya nakita ang isang napakalaking itim na aso na halos kasinlaki ng kalabaw. Kinakain ito ang isang baboy ramo na wakwak ang tiyan. Pulang-pula ang mga mata ng aso na parabang nagliliyab na bolang apoy. Nanginig ang katawan ni Berto. Agad niyang napagtanto na isang aswang na nag-aanyong aso ang nakikita niya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago siya marahang umikot sa gilid ng malaking aso. Ginawa niya ang lahat upang hindi siya nun mapansin. Ngunit sa kasamaang palad ay isang tuyong sanga ang natapakan niya. Tumigil sa pagkain ng aso. Lumingon ito papunta kay Berto at abot langit ang kilabot na lumukob sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata. Tumayo ng tuwid ang malaking aso at doon niya nakita ang mga kuko nito sa paa na parang mga kutsilyo. Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi ako natatakot sa'yo! Malakas na sumigaw si Berto at sinugod niya ang malaking aso. Ngunit laking pagtataka niya na parabang walang balak na umatake ang aso sa kanya. Tinaga niya ito sa leeg pero parang hindi tumalab ang talim ng itak. Muling umatake si Berto at tinaga niya ulit ang aso sa batok. Doon na bumaon ng itak sa aso. Tumalsik ang dugo nito at isang malakas na ungol ang pinakawalan ng malaking aso. Dahil doon ay mas lalong lumakas ang loob ni Berto. Paulit-ulit niyang tinaga ang aso sa ibang parte ng katawan nito. Sinaksak niya ito ng sinaksak at sa bawat pag-atake niya ay sinasabayan ng pagdaing ng aso. Hindi nagtagal ay bumagsak na ang aso sa lupa. Tadtad na ito ng sugat at naliligo na sa sarili nitong dugo. Hindi makapaniwala si Berto na ganun niya kadaling napatay ang asbo. Nanginginig pa rin siya habang nakatitig sa aso na unti-unti nang binabawian ng buhay. Nang tuluyan ng nalagutan ng hininga ang malaking aso, ay nilapitan niyo ni Berto at paulit-ulit niyang tinaga ang leeg nun hanggang sa humiwalay na ang ulo ng aso sa katawan nito. Dinampot ni Berto ang putol na ulo ng inakala niyang asbo at hindi makapaniwalang pinakatitigan niya yon. Totoo ba to? Nakapatay ba talaga ako ng aswang? Sumilay ang ngiti sa labi ni Berto hanggang sa tuluyan na siyang napahalakhak. Totoo nga! Nakapatay ako ng aswang! Humanda ka ngayon sa akin, Makisig. Hindi ka na makakapagyabang sa akin ngayon. Matapos yun ay nagsimula ng maglakad si Berto palabas ng gubat habang bitbit ang ulo ng asbo. Magaan ang pakiramdam niya at hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon ng mga tao
lalo na si Makisig kapag nalaman ng mga yon na may aswang siyang napatay. Ngunit nang nasa bungad na si Berto palabas ng gubat, ay napahinto siya nang makita niya ang bulto ng isang tao na palapit. Agad niya yung nakilala, kaya kinabahan siya. Nang tuluyan na yung nakalapit sa kanya, ay nakumpirma niya na si Lolo Marsing yun. Ang galit sa mukha ng matanda ay napalitan ng gulat nang makita nito ang hawak ni Berto. Diyos ko po! Ano yung hawak mo, Apo? Bakit ka pumatay ng aso? Lo, hindi po to aso. Ito po yung sinasabi nyo na asbo. Yung aswang na parang aso. Tignan nyo pong mabuti. Lumapit si Lolo Marsing. Tinignan nito ng malapitan ang pugot na ulo ng asbo na hawak ni Berto. Tama ka nga. Isa nga yung asbo. Malinaw na malinaw. Pero mas malinaw na sinuway mo ako, Berto. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Mabuti na lamang at nagising ako, kaya nalaman kong wala ka sa bahay. Lolo naman, huwag na po kayo magalit sa akin. Ang importante po ay buhay ako. Nakabalik ako ng ligtas. At kahit galos wala akong nakuha nang patayin ko ang aswang na to. Saka, una't huling beses ko na po itong gagawin, Lo. Gusto ko lang po talagang patunayan na hindi ako duwag at kaya ko rin pumatay ng aswang. Sabi ko na nga ba, at hindi ka pa rin nakinig sa akin. Pero sige, hindi bale. Ang mahalaga nakabalik ka rito at hindi ka nasaktan. Masaya man ako na nakapatay ka ng aswang, ay napatunayan ko na matigas pa rin talaga ang ulo mo hanggang ngayon, Berto. Sorry na, Lo. Sorry na po. Para makabawi po ako sa inyo, Lo, ibibigay ko po sa inyo ng buo yung 10,000 na makukuha natin bukas kay Kapitan Emilio. Aba kung ganyan ang usapan ay walang problema. Maghanap ka pa ngayon ng aswang at baka may mapatay ka pa. Lolo naman eh. Nagbibiro lamang ako. Tara na, umuwi na tayo. At bukas ay sasamahan kita kay Kapitan sa pagdadala niyang ulo ng asbo doon sa barangay hall. May kasiyahan sa puso na naglakad si Berto kasama si Lolo Marsing pauwi sa kanilang bahay. Alam niya na bukas ay magbabago na ang tingin ng lahat sa kanya at sigurado siya na mapapahiya ang mga taong nagsasabi na isa siyang duwag. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay tinalian ni Berto ng lubid ang pugot na ulo ng asbo. Bitbit yun ay sinamahan siya ni Lolo Marsing patungo sa barangay hall. Sa daan ay pinagtitinginan ng mga tao si Berto. May mga nagbubulungan at hindi makapaniwala sa kanyang dala. Hanggang sa nakasalubong nila si Makisig na nakasakay sa motorsiklo. Napahinto ito at agad na lumapit kina Berto at Lolo Marsing. Ano yan dala mo, Berto? Napakalaking ulo naman yan ng aso. Hindi ito aso, Makisig. Ulo to ng asbo. Ano? Asbo? Yung aswang na aso? Huwag mong sabihin na ikaw ang nakapatay dyan. Ano pa nga ba? Kagabi ko lang to napatay sa gubat. Ni hindi nga ako pinagpawisan eh. At mag-isa ko lang na ginawa yun ha. Ang astig, di ba? Mag-isa? Hindi ako naniniwala. Sigurado ako na may tumulong sa'yo. Bakit ba ayaw mo maniwala na mag-isang pinatay ni Berto ang aswang na yan, Makisig? Dahil ba mababa ang tingin mo sa apo ko, ganun ba? Alam mo, Makisig, tanggapin mo na lang na lahat ng nagagawa mo ay kaya rin niyang gawin. At ng iba pang mga nandito sa ating baryo, ang kailangan lang nila ay lakas ng loob at paniniwala sa sarili. Ano bang pinagsasasabi mo, hatanda? Wala akong pakialam kahit ilan daang aswang pamapatay ni Berto. Para sa akin, isa pa rin siyang duwag. Malamang, ganun ang pagpapalaki niyo sa kanya. Hoy Makisig, huwag mong pinagsasalita ng ganyan ng lolo ko ha. Ako, pwede mong kausapin ng pabalang. Pero kapag si lolo na, ibang usapan na yon. Baka ipakain ko sa itong ulo ng asbo. Apo, tara na. Huwag na nating kausapin ang taong yan. At masisira lamang ang araw natin. Matalim na tinignan ni Berto si Makisig bago sila muling naglakad ni Lolo Marsing. Alam niya
Hindi lang kayang aminin ni Makisig sa sarili nito na nagkamali ito ng akala sa kanya, kaya hindi ito makapaniwala na kaya niyang pumatay ng aswang nang walang tulong ng iba. Nang makarating sina Berto at Lolo Marsing sa barangay hall, ay agad nilang isinuko kay Kapitan Emilio ang ulo ng asbo. Maging ito ay hindi rin makapaniwala sa ginawa ni Berto. Ganun pa man, ay ibinigay pa rin ito ang 10,000 piso na masaya namang tinanggap ni Berto. Hindi na sila nagtagal doon at naglakad na sila pabalik sa kanilang tahanan dahil kailangan pa nilang pumasok sa kanilang trabaho. Habang naglalakad, ay inabot ni Berto kay Lolo Marsing ang pera. Walang labis, walang kulang. Lolo, gaya po na napag-usapan natin, ay sa inyo na po itong buong 10,000 piso. Hindi ko matatanggap yan, Berto. Sa iyo ang pera na yan. Wala akong ambag sa kung bakit ka nagkaroon ng ganyang pera. Pero meron po tayong usapan kagabi, di ba? Hindi ako seryoso sa bagay na yon, Apo. Itabi mo lang yan at ipunin mo. O kaya ibili mo ng kung anong gusto mo. Sigurado po ba kayo, Lolo? Pahingi na lang ako ng 1,000. Pambili ng sigarilyo at pagkain na masarap. Kinuha ni Lolo Marsing ang 1,000 piso at isinilid sa bulsa ng pantalo nito. Sigarilyo na naman kayo, Lolo. Di ba sabi ko po sa inyo tigilan nyo na po ang paninigarilyo? Hayaan mo na ako sa mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Kasi malapit naman na ako mamatay. Mas mapapadali po ang buhay nyo kung patuloy po kayo maninigarilyo. Tsaka wag po kayo nagsasalita ng ganun. Sinabi naman na hayaan mo na lang ako sa bisyo ko Ay nako, tayo nga'y magmadali at baka mapagalitan na naman tayo ng mga amo natin. Kasi huli na naman tayo. Nagmamadali na ang dalawa sa paglalakad. Kahit paano ay masaya si Berto sa perang nakuha niya mula sa ginawa niyang pagpatay sa aswang. Malaking bagay na yon para sa kanila ng kanyang lolo at maaari nila yung gamitin sa pagpapaayos ng ilang sira sa kanilang kubo. Nang makarating na sina Berto sa kanilang bahay, ay napakunot-noo siya nang may isang lalaki ang nakatayo sa labas ng kubo nila. Maputi ang balat ng lalaki at sa tansya niya ay nasa edad 30 anyos na yon. Maamo ang mukha nito at ang kulay tanso nitong buhok ay makapal at alon-alon. Matangkad ang lalaki at may magandang tindig. Hindi alam ni Berto pero bigla siyang kinabahan, lalo na't sa kanya nakatutok ang mga mata ng lalaking yun. Lumapit sina Berto at Lolo Marsing sa lalaki. Magandang umaga. Sino ka at anong kailangan mo? Ang aking pangalan ay Asul. Hinahanap ko ang binatang nagngangalang Berto. Sa aking pagtatanong, ay dito ko itinuro ng mga tao. Ako si Berto. Ano pong kailangan niyo sa akin? Humakbang si Asul, palapit kay Berto, at tinitigan siya nito ng diretso sa kanyang mga mata. Nais niyang alisin ang tingin niya sa lalaki, ngunit tila may kung anong puwersang pumigil sa kanya para gawin yon. Nakita niya rin ang mabilis na pagbuka ng bibig ni Asul na parang meron itong sinasabi na hindi niya naririnig. Biglang sumakit ang ulo ni Berto. Napaatras siya at muntik pa siyang matumba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Lolo Marsing. Oh, ayos ka lang ba, Berto? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko nga po alam, Lolo. Bigla na lang po sumakit ang ulo ko. Nang tumingin ang maglolo kay Asul, ay napayakap sila sa isa't isa dahil wala na roon ang lalaki. Tila isa yung bula na naglaho sa hangin. Imposible na umalis si Asul nang hindi nila nakita, lalo na't nasa harapan lang nila yon kanina. Diyos ko po, sana napunta yung lalaking yun. Bakit ang bilis naman niyang nawala? Hindi ko po alam, Lo. Hindi po kaya maligno yung lalaking yun? Mabaging langit, protektahan mo po kami sa masamang espiritu o elemento kung ano man na nakausap namin kanina. Pati buhok sa akin singit ay nagtataasan dahil sa sobrang kilabot.
Nahihintakutang pumasok sa bahay sina Berto at Lolo Marsing. Nag-alay sila ng mabilis na panalangin sa kanilang altar bago sila muling lumabas para pumasok sa kanilang trabaho. Hanggang sa oras ng trabaho ay pinag-usapan pa rin ng dalawa ang tungkol kay Azul at ang hiwaga kung bakit yun mabilis na nawala sa kanilang harapan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Berto, ay bigla siyang nagising. Naramdaman niya ang labis na panunuyo ng kanyang lalamunan, kaya tumakbo siya sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit kahit isang pitsyel na ng tubig ang kanyang naiinom, ay hindi pa rin mawala-wala ang kanyang pagkauhaw. Bukod pa ron, ay init siya na para siyang sinisilaban ng apoy. Naisip niya na maligo. Nagmamadali siyang lumabas at nagpunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang balon. Umigib siya ng tubig sa balon. Hinubad niya ang lahat ng kanyang suot at saka ibinuhos ang isang timbang tubig sa kanyang ulo. Ngunit tila mas lalong tumindi ang init na nararamdaman niya. Biglang sumakit ang ulo ni Berto at ang pandinig niya ay tumalim. Dinig na dinig niya ang lahat ng maliliit na tunog sa kanyang paligid, hanggang sa ang buong katawan na niya ang sumakit. Napaluhod siya at nagsimulang umusli ang mga ugat sa kanyang braso. Umalon ng maraan ang kanyang balat na parabang may kung anong bagay ang lalabas doon. Impit siyang napasigaw nang marinig niya ang langit-ngit ng kanyang mga buto. Nagbago ang ayos ng kanyang mga buto sa panibagong forma. Ang kanyang mga daliri ay humaba at ang mga kuko niya ay naging matutulis at maitim. Humaba din ang mukha ni Berto at tinubuan siya ng itim, matigas at mahabang balahibo. Kasunod nun ay naging kulay pula ang kanyang mga mata na mistulang nagbabagang bolang apoy. Sinubukang sumigaw ni Berto, ngunit isang malakas na alulong ang kumawala sa kanyang lalamunan. Naglakad siya patungo sa gilid ng balon upang tignan ang refleksyon ng mukha niya sa tubig. Nang hilakbot si Berto, nang mapagtanto niya na nagbago siya ng anyo. Hindi na siya isang tao, kundi isa na siyang malaking itim na aso. Sa madaling salita, ay naging isa siyang asbo. Hindi! Hindi ito totoo! Panaginip lang to! Napaatras si Berto nang marinig niya ang boses ng mga lalaki na papunta sa kanyang kinaroroonan. Narinig niya na sinabi ng isa na mukhang may aswang sa bahay ni Lolo Marsing dahil may narinig itong alulong mula roon. Labis na kinabahan si Berto nang makita niya ang papalapit na mga lalaki na may dalang sulo ng apoy. Diyos ko, hindi na ito isang panaginip. Totoo na to. Pero hindi ako pwedeng makita ng mga tao. Papatayin nila ako sigurado. Mabilis na nag-isip si Berto. Ang tanging lugar na naisip niya na pwede niyang pagtaguan ay ang kagubatan. Mula sa likod ng kanilang bahay ay pinasok niya ang mataas na talahiban. Tumakbo siya gamit ang kanyang 4 na paa hanggang sa tuluyan na siyang nakarating sa gitna ng gubat. Hindi huminto si Berto sa pagtakbo at hindi rin huminto ang utak niya sa pag-iisip kung bakit siya naging isang asbo. Halos maiyak na siya dahil wala siyang ideya, dahil hindi niya alam kung babalik pa ba siya sa pagiging tao. Sa pagtakbo ni Berto ay nakarinig siya ng kaluskos sa kung saan. Napahinto siya at ginamit niya ang talas ng kanyang pang-amoy. May naamoy siyang mabango na maihahalin tulad sa bulaklak na sampagita. Sinundan niya ang amoy at nagulat siya nang nakita niya ang lalaki na nagpunta sa bahay nila na si Azul. Ngunit sa pagkakataon na yon ay magara na ang kasuotan nito. Kulay ginto ang telang nakabalot sa katawan nito at kahit walang malakas na hangin ay gumagalaw ang laylayan ng kasuotan nito. Nagustuhan mo ba ang bago mong anyo, Berto? Ano? Paano mo nalaman na ako to? Teka, may kinalaman ka ba kung bakit naging asbo ko? Sinasabi ko na nga ba, maligno ka. Binulungan mo ko kanina. Isinumpa mo ko. Bawiin mo ang sumpang ito sa akin. Bawiin mo to.
Wala akong kasalanan sa'yo. Tama ka. Ako nga ang may kagagawan kung bakit naging ganyan ang anyo mo. Pero sigurado ka ba na wala kang ang kasalanan sa akin? Oo naman. Kanina nga lang kita nakita sa bahay eh. Hindi kita kilala. Kaya paano ako magkakaroon ng kasalanan sa'yo? Marahil ay nakita mo na ang iyong anyo. Wala ka bang naaalala sa itsura mo ngayon, Berto? Sa tingin mo ba, makakapag-isip pa ako na maayos ang nangyayari sa akin ngayon? Ibalik mo na ako sa dati kong anyo. Maligno ka! Para sa iyong kaalaman, hindi ako isang maligno. Ako ay isang engkanto na tahimik na naninirahan sa kagubatan ito. Kasama ang aking alagang asbo na si Dilim. Si Dilim na pinatay mo, Berto. Lumagundong ang boses ni Azul sa buong kagubatan. Kahit walang ekspresyon ang mukha nito, ay naramdaman ni Berto ang galit ni Azul. Lumakas ang kabog ng dibdib niya at agad niyang naalala ang asbo na kanyang pinatay sa gubat na yon. Ang ibig mong sabihin, alaga mo ang asbo na pinatay ko. Oo, Berto. Alaga ko ang asbo na walang awa mong pinaslang at pinugutan ng ulo. Pero, pinapatay talaga namin mga tao ang mga asbo dahil isa silang uri ng aswang na ngayon ay nag-aasik ng lagim sa aming baryo. Nagkakamali ka. Dahil hindi isa si Dilim sa mga aswang na pumapatay sa mga tao sa inyong lugar. Matagal ko siyang kasama dito sa gubat at kahit isang tao ay wala siyang pinatay. Pawang mga ligaw na hayop lang dito sa gubat ang kinakain niya. Kaya ngayon, ginawa kong kawangis mo ang aking alaga upang maranasan mo ang naranasan niya. Tuwing gabi, magiging isa kang asbo gaya ni Dilim. Mararanasan mo kung paano magtago sa mga tao para lamang mabuhay. At kapag nasaan yung asbo ka, ay walang makakaintindi sa mga sasabihin mo, kundi tanging ako lang. At sa pagsilip ng araw sa silangan, ay saka ka lang babalik sa pagiging tao. Yan ang aking kaparusahan dahil sa pagpatay mo sa aking mahal na alaga. Teka, sandali lang naman. Parang awa mo na. Alisin mo na ang sumpan to sa akin, Azul. Hindi ko alam na alaga mo ang asbong pinatay ko. Kung alam ko lang na hindi siya pumapatay ng mga tao, ay hindi ko siya sasaktan. Hindi ako pwedeng maging ganito. Papatayin ako ng mga tao, sigurado yun. Yan ang aking nais. Ang maranasan mo ang naranasan ni Dilim nung siya ay nabubuhay pa. At ako lang ang nakakaalam kung hanggang kailan ka magiging ganyan, Berto. Sa ngayon, kung ako sa'yo ay magtatago na ako, paparating na ang mga tutugi sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Napalinga si Berto nang makarinig siya ng yabag ng mga paa sa kung saan. Pagharap niya sa kinatatayuan ni Azul, ay wala na ito roon. Dul! Nasaan ka? Ang hilig mo talagang bigla na lang nawawala. Tulungan mo ako rito! Anong gagawin ko? Ngunit walang sagot na nakuha si Berto mula kay Azul. Kinabahan siya dahil papalapit na sa kinaroroonan niya ang mga yabag, hanggang sa nakita na niya ang mga kalalakihang may dalang sulo. Agad siyang nagtago sa likod ng isang makapal na halaman at pinigilan niya ang paghinga niya. Sigurado siya na kapag nakita siya ng mga lalaki ay katapusan niya na, dahil aakalain ng mga yon na isa siyang asbo. Ang buong akala ni Berto ay ligtas na siya, ngunit laking gulat niya nang may tumusok na sibat sa kanyang balikat. Napasigaw siya at isang malakas na ungol ang pumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo at dahil doon ay nahugot ang sibat sa kanyang balikat. Dinig na dinig niya ang sigaw ng mga lalaki. Bawat takbang ni Berto ay parang may kutsilyong humihiwa sa kanyang balikat. Nakaramdam siya ng panghihina at nanlalabo na ang kanyang paningin. Hindi na niya napansin ang dinadaanan hanggang sa nahulog siya sa isang pababang lupa. Nagpagulong-gulong siya at bumagsak siya sa makapal na halaman at doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Tirik na ang araw nang magising si Berto. Agad niyang naramdaman ang kirot sa kaliwa niyang balikat. Nang tumayo siya,
ay nagulat siya dahil wala siyang saplot sa kanyang katawan. Ngunit laking tuwa niya nang malaman niyang tao na siya ulit. Totoo nga sinabi ni Azul. Magiging tao na ulit ako kapag umaga na. Akala ko talaga katapusan ko na kagabi. Nagmamadaling umuwi si Berto sa bahay nila. Dumaan siya sa talahiban upang walang makakita sa kanya. Nakita niya ang damit niya sa tabi ng balon at isinuot niya ang mga yon. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay sumalubong sa kanya si Lolo Marsing na nagulat pagkakita sa kanya. Berto, saan ka ba galing? Pagising ko ay wala ka na. Diyos ko, bakit may dugo ka sa balikat mo? Ano nangyari sa'yo? Lumabas ka ba kagabi upang manugis na naman ang aswang? Hindi na muna nagsalita si Berto. Umupo siya habang nakangiwi. Alam niya na hindi niya kayang suluhin ng problema niya at kailangan niya yung sabihin kay Lolo Marsing. Lakas loob na ikinuwento ni Berto sa lolo niya ang nangyari kagabi. Walang pagdadalawang isip na ipinaalam niya rito ang lahat, magmula sa pagiging asbo niya at ang naging usapan nila ni Azul. Nung una ay tila hindi makapaniwala si Lolo Marsing, ngunit nang ipakita niya rito ang sugat niya sa balikat, ay naramdaman ni Berto na wala nang nagawa ang matanda kundi maniwala sa kanya. Nilinisan muna ni Lolo Marsing ang sugat ni Berto at nilagyan nito yon ng benda gamit ang pinunit na tela mula sa lumang damit. Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo? Nakita mo na nangyari. Paano natin susolusyonan ang problema mong yan, Berto? Alam mo ang ginagawa ng mga tao sa mga aswang. Pinapatay nila at pinupugutan ang ulo. Siguro ngayon pa lang ay sisimulan ko na ang pag-uukay sa likod ng bahay para sa libingan mo, Jaskik, ang bata ka. Sama naman ang iniisip mo, Lolo. Kamatayan kagad. Hindi ba pwedeng maghanap muna tayo ng solusyon? Nagbibiro lang ako. Pero sa tingin ko, ay kailangan mong makausap si Azul. Siya lang ang pwedeng bumawi sa sumpang yan sa'yo. Kumbinsihin mo siya, Apo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ginawa ko na po yan, Lolo. Pero galit na galit talaga siya sa akin eh. Naiintindihan ko naman siya pero hindi pwedeng magtagal na nagiging asbo ko tuwing gabi. Wala nang nasabi pa si Lolo Marsing habang si Berto ay patuloy na natakot sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa mga susunod na gabi. Simula noon, tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, ay hindi na napipigilan ni Berto ang pagbabago ng anyo niya. Sa isang iglap ay isa na naman siyang dambuhalang asbo na may mapupulang mata at matatalas na pangil. Hindi siya maaaring manatili sa loob ng bahay dahil masyado siyang malaki, kaya wala siyang magawa kundi ang magtungo sa kagubatan upang doon magtago. Gabi-gabi ay ganun ang kanyang naging kalbaryo. Sa tuwing sisikat ang araw ay bumabalik ang kanyang anyong tao, ngunit sa tuwing nasa gubat siya ay hindi lang pagtatago ang ginagawa niya. Pilit niya ring hinahanap si Azul. Nais niya itong makausap at subukan na kumbinsin ito na alisin na ang sumpang yun sa kanya. Ngunit palagi siyang bigo na makita si Azul, kahit ramdam niya na nasa paligid lang niya ito at masayang pinapanood ang kanyang paghihirap. Isang gabi, habang nasa anyong asbo ay nagtungo sa gubat si Berto upang magtago sa mga tao at hanapin si Azul. Sa kanyang paglalakad ay isang sigaw mula sa isang lalaki ang kanyang narinig. Ang unang pumasok sa utak niya ay hanapin ang lalaki, kaya yun ang kanyang ginawa. Hindi nagtagal ay nakita niya si Makisig na nakahiga sa lupa habang may isang aswang na marahang naglalakad papalapit dito. Dumudugo ang isang binti ni Makisig na sa hinuha ni Berto ay mula sa kalmot ng aswang. Huwag ka lalapit sa akin! Huwag mo akong papatayin! Maawa ka sa akin! Maawa ka! Napangisi si Berto dahil noon lang niya nakita si Makisig
na ganun katakot. Ngunit sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan ay hindi nagdalawang isip si Berto na iligtas si Makisig. Agad na sinunggaban ni Berto ang aswang at kinagat niya yon sa balikat. Sa gulat naman ni Makisig ay napatulala ito at hindi nakagalaw. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng aswang at ni Berto na nasaan yung asbo. Ibinaon niya ang matutulis niyang kuko sa tagiliran ng aswang at napasigaw yun ng malakas. Binuhat ng aswang si Berto at malakas na ibinalibag sa lupa, ngunit agad naman siyang nakatayo. Mataas siyang tumalon patungo sa aswang at matagumpay niyang kinagat yun sa leeg. Bumagsak ang aswang sa lupa. Nang sandaling yun ay gumana ang pagiging asbo ni Berto. Nang matikman niya ang dugo ng aswang ay nakaramdam siya ng matinding gutom at uhaw. Nilapa niya ang aswang, kinain niya ang laman nito at hinigop ang dugo. Akala mo ay isa siyang napakabangis na hayop ng sandaling yun. Nilubayan ni Berto ang aswang at nagkalat ang lamang loob nito sa lupa. Biglang tumayo si Makisig at dinampot ang itak. Ngumisi ito at hindi naging maganda ang pakiramdam ni Berto. Kapag siniswerte ka nga naman oh, 2 aswang sa isang gabi. Umalulong si Berto, sabay takbo ng mabilis. Hoy! Bumalik ka rito! Saan ka pupunta? Papatayin kitang asbo ka! Hindi huminto sa pagtakbo si Berto hanggang sa tuluyan na siyang nakalayo. Humihingal na nagtago siya sa likod ng isang makapal na puno. Yang Makisig na yun. Siya na nga yung iniligtas ko. Gusto pa niya akong patayin. Doon na nagpalipas ng oras si Berto hanggang sa unti-unti nang dumungaw ang araw sa silangan. Nang bumalik na siya sa pagiging tao, ay napasuka siya nang maalala niya ang ginawa niyang paglapa at pagkain sa aswang. Yak! Kadiri ako! Bakit ako kumain ng aswang? Ayoko na talaga maging asbo. Kung ano-ano nagiging cravings ko eh. Naglakad na si Berto pauwi sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa likod ng bahay nila upang kunin doon ang kanyang damit na palaging iniiwan ni Lolo Marsing. Nang pumasok siya sa bahay nila ay hinang-hina siya. Uminom siya ng tubig habang ang lolo niya ay abala sa paghahanda ng almusal. Salamat sa Diyos at buhay ka pang nakauwi dito sa atin, Apo. Ano nangyari kagabi? May ibang tao bang nakakita sa'yo? Meron, Lo. Si Makisig. Ano ka mo? Si Makisig? Eh bakit naman sa dinami-dami ng taong pwedeng makakita sa'yo ay ang damuho pa na yon? Tinugis ka ba niya? Muntik na po, Lo. Pero wala talagang utang na loob ang taong yun. Matapos ko siyang iligtas sa aswang na muntik na siyang patayin, ay gusto pa niya akong patayin dahil sa pera. Eh ano pa bang aasahan mo kay Makisig? Kulang na lang ay ilagay ang mukha nun sa pera para literal na mukhang pera na talaga siya. Pero Lo, alam niyo po, ang sarap palang tumulong sa ibang tao laban sa aswang. Iba yung naramdaman ko pagkatapos kong patayin yung aswang at nasiguro kong ligtas na si Makisig. Para akong superhero kahit nasaan niyo akong isang asbo. Ang hindi ko lang po talaga nagustuhan ay yung matapos kong patayin yung aswang ay kinain ko siya, Lo. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko eh. Ano ka mo? Kinain mo yung aswang? Yak! Nakakadiri ka naman, Apo. Lo, ano magagawa ko? Nagutom po ko eh. Pero hindi bale. Kahit paano, ay may magandang silbi naman pala ako kapag nagiging asbo ko. Nagagawa ko makipaglaban sa mga aswang eh. Abay, magandang bagay nga yan, Berto. Malaking tulong yan sa mga tao, lalo na yung mga hindi kaya makipaglaban sa mga aswang. Sigurado ko na kapag nalaman ng mga tao na kakampi ka namin, ay hindi ka na nila tutugisin pa. Nakangiting tumango si Berto. Matapos yun, ay inaya na siya ni Lolo Marsing na kumain ng almusal. Habang kumakain, ay hindi pa rin nawala ang masarap na pakiramdam ni Berto.
dahil nagawa niyang magligtas ng buhay ng isang tao. Simula noon ay nagdesisyon si Berto na gamitin ang kanyang pagiging asbo upang protektahan ang kanyang mga kababaryo. Gabi-gabi, tuwing sumasapit ang 12:00 ng hating gabi, ay tahimik siyang lumalabas ng bahay at nagtutungo sa mga lugar kung saan may naiulat na pag-atake ng mga aswang. Minsan sa bukid, minsan sa tabing ilog, at minsan naman ay sa malalayong sulok ng gubat. Sa bawat laban niya sa mga aswang, ay bakas ang determinasyon sa kanyang malahalimaw na anyo at ipinakita niya sa mga tao na siya ay kakampi. At bawat aswang na kanyang napapatay ay kanyang kinakain sa dahilang hindi niya maunawaan. Kapag nasa anyong asbo siya, ay ang laman at dugo ng aswang ang hinahanap-hanap ng kanyang panlasa. Nung una ay natatakot ang mga tao kay Berto kapag nasa anyong asbo siya. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi at paulit-ulit na nasasaksihan ng mga tao ang ginagawang pagliligtas ni Berto, ay unti-unti nang nagbago ang isip ng mga ito. Isang hapon, habang binabantayan ni Berto ang nakasalang na sinaing, ay dumating si Lolo Marsing na may dalang isang lata ng corned beef at 2 piraso ng patatas. Berto, alam mo ba, nausap-usapan ka doon sa tindahan. Ano naman po sinabi nila tungkol sa akin? Hindi naman direkta sa'yo, pero doon sa asbo na nagliligtas ng mga tao. Sa tingin ko ay napapagtantunan ng marami na hindi ka kalaban at isa kang kakampi. Talaga po, Lo? Totoo, Apo. At may isa pa akong sasabihin. Alam mo ba na tinanggal na pala ni Kapitan Emilio ang pabuya sa mga makakapatay ng aswang? Ang sabi niya kasi ay meron na tayong tagapagligtas. Yung asbo. At ikaw yon, Berto. Walad, Jo. Si Kapitan talaga, oo. Inasa pa niya sa akin ng dapat na trabaho niya at ng mga tanod niya. Paniguradong galit na galit niyan si Makisig kasi hindi na siya kikita sa pagpatay sa mga aswang. Hayaan mo na, Apo. Ayaw mo ba nun? Para kang superhero. At ang superhero ay dapat may pangalan. Ano kaya kung Bertong Asbo? Aba? Pero teka, Lo. Mas okay siguro kung Bertong Aso. Hindi ba mas astig? Pero Lolo, sa totoo lang, ay ayoko pa rin maging asbo habang buhay. Kailangan ko talagang makausap si Asul sa lalo madaling panahon. Baka kasi may kailangan akong gawin para mawala na tong sumpa niya sa akin. Sa tingin ko ay nakamasid lang si Asul sa'yo at magpapakita siya sa takdang panahon. Sa ngayon ay ipagpatuloy mo lang ang pagliligtas mo sa mga tao. Lo, pagod na po kasi ako maging asbo tuwing gabi. Tapos sa umaga, hindi naman ako makatulog na maayos. Baka mamatay na ako nituloy. Huwag kang mag-alala. Sigurado ko na hindi ka habang buhay magiging asbo. May awa ang Diyos, basta manalig ka lang palagi sa Kanya. Huminga ng malalim si Berto. Inisip na lamang niya na may magandang naidudulot ang pagiging asbo niya at yun ay ang nagagawa niyang magligtas ng mga tao laban sa mga aswang. Ipinagdasal na lang niya na sana ay dumating ang panahon na mauubos na ang mga aswang sa kanilang baryo upang bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao roon. Isang hating gabi, nang maramdaman ni Berto na magpapalit na naman siya ng anyo, ay lumabas na siya kagad. Pagdating sa likod ng bahay, ay doon siya naging asbo. Gaya ng nakasanayan niya, ay lihim siyang nagpagala-gala sa kanilang baryo upang maghanap ng aswang na kanyang papatayin. Hanggang sa nakarating na siya sa gubat, ay wala pa rin siyang aswang na nakikita. Habang naglalakad si Berto, ay nagulat siya nang biglang lumitaw sa harapan niya si Makisig na may hawak na itak. May sako ito sa likod na nakasampay sa balikat nito. Nakangisi yun sa kanya. Tumalikod si Berto at hindi pa man siya nakakalayo nang biglang nagsalita si Makisig.
Kilala ko kung sino ka. Ikaw si Berto. Natigilan si Berto. Marahan siyang humarap kay Makisig. Labi siya nagtaka kung paano nito nalaman ang kanyang sikreto. Kala mo napadaan ako kanina sa kubo nyo at nakita kitang lumabas. Hindi ko alam, pero may nagbulong sa akin na sundan kita. At kitang-kita ko na naging asbo ka, Berto. Kaya pala mainit ang dugo ko sa'yo dahil isa kang aswang. Ngayon, may dahilan na ako para patayin ka. Biglang sumugod si Makisig kay Berto. Sinubukan tumakbo ni Berto, ngunit mabilis na nailabas ni Makisig ang laman ng dala nitong sako. Isa yung malaking lambat. Inihagis ni Makisig ang lambat kay Berto, at nang makulong siya sa lambat, ay nahirapan na siyang gumalaw dahil sumabit sa butas nun ang kanyang mga paa, hanggang sa tuluyan ng natumba si Berto. Tumayo si Makisig sa tabi ni Berto. Ngayon, tignan natin kung anong gagawin sa'yo ng mga tao kapag nalaman nila na isa kang asbo, Berto. Nais mang makiusap ni Berto ay alam niya na hindi siya maiintindihan ni Makisig. Wala na siyang nagawa nang tuluyan na siyang nakulong sa lambat at hilahin siya ni Makisig palabas ng kagubatan. Isinabit ni Makisig si Berto na nasaan yung asbo sa isang puno ng mangga na nasa harapan ng barangay hall habang nakakulong siya sa lambat. Binulabog ni Makisig ang lahat, maging si Kapitan Emilio, upang tipunin sa may barangay hall. Labis na natakot si Makisig dahil malapit nang sumikat ang araw. Habang dumadami ang mga tao, ay mas lalong tumindi ang kanyang takot. Makisig, bakit mo nilambat ang asbo na yan? Yan ang nagliligtas sa atin mula sa mga aswang. Magtiwala kayo sa akin, Kapitan. Makikita nyo kung sino ang asbo na yan. Maya-maya lang ay babalik na siya sa pagiging tao niya. Habang unti-unting sumisikat ang araw, ay naramdaman ni Berto ang pagbabalik niya sa pagiging tao, hanggang sa tuluyan na siyang naging tao at lahat ay nagimbal sa nakita. Berto! Isa kang asbo! Kapitan, maniwala kayo sa akin. Kahit isa akong asboy, wala akong pinapatay na tao. Nakita niyo naman, nakalaban ako ng mga aswang. Manahimik ka, Berto. Baligtarin man ang mundo, isa ka pa ring asbo, aswang ka. At ang aswang ay tao ang kinakain. Nang sandaling yon, ay biglang dumating si Lolo Marsing. Tumayo ito sa harapan ng lahat at matiim itong tumingin kay Kapitan Emilio. Kapitan, pakawalan mo ang apo ko. Hindi siya masama. Nakita niyo kung paano siya magligtas ng mga tao laban sa mga aswang. Isa pa, isinumpa lamang ng isang engkanto si Berto dahil napatay niya ang alaga nitong asbo. Kaya ginawa rin siyang asbo ng engkantong yun. Huwag kang maniwala sa kanya, Kapitan. Patayin na natin si Berto bago pa siya maging asbo ulit. Tumahimik ka nga, Makisig. Sa ngayon, ay wala pa akong magiging desisyon. Kaya mananatili si Berto sa lambat na yan. Pero, Kapitan, Lolo Marsing, alam ko nag-aalala kayo para kay Berto. Pero kailangan kong pag-isipan ng bagay na to, lalo na't kaligtasan ng mas nakararami ang nakasalalay dito. Wala nang nagawa si Lolo Marsing sa naging desisyon ni Kapitan Emilio. Naluluwa itong tumingin kay Berto, habang si Berto naman ay pilit nang ngumiti upang ipakita sa kanyang lolo na ayos lang siya. Pagsapit ng gabi, ay nanatiling nasa lambat si Berto habang nakabitin sa puno. Kanina ay dinalhan siya ng pagkain at inumin ni Lolo Marsing. Tahimik ang kapaligiran at may ilang nagbabantay na tanod sa kanya. Hindi nagtagal ay napunit ang katahimikan nang makarinig si Berto ng sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Kinabahan siya sapagkat ang hula niya ay may aswang na sumasalakay sa kanilang baryo. Mula sa barangay hall ay lumabas si Kapitan Emilio at inutusan nito ang mga tanod na tignan kung bakit may sigawan. Kapitan, kailangan niyo akong pakawalan dito. Kailangan kong iligtas sa mga tao, maniwala kayo sa akin.
Hindi po ako pumapatay ng mga tao! Matagal na tumitig si Kapitan Emilio kay Berto. Hindi nagtagal ay umakyat ito sa puno at gamit ang kutsilyo ay pinutol nito ang lubid na nakakabit sa lambat. Pagbaba ni Kapitan Emilio ay tinulungan nito si Berto na makawala sa lambat. Ngayon, pinagkakatiwalaan kita, Berto. Ngunit wag mo akong bibiguin. Pangako, Kapitan, wala akong ibang gagawin kundi ang magligtas ng mga tao. Nang sandaling yun ay naramdaman na ni Berto na magbabagong anyo na siya. Sa harapan mismo ni Kapitan Emilio ay naging asbo si Berto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis siyang tumakbo sa pinanggalingan ng sigawan. Nang marating ni Berto ang kaguluhan ay sandali siyang natigilan sapagkat hindi lang isa o dalawa ang aswang na umaatake sa mga tao, kundi napakaraming aswang. Hindi ako pwedeng matakot ngayon. Kahit mag-isa lang ako, ay kailangan kong iligtas sa mga tao. Uubusin ko ang mga aswang na to. Mabilis at walang pag-aalinlangan na umatake si Berto na nasaan yung asbo sa mga aswang. Sinunggaban niya ang mga yon at kinagat sa leeg. May ilan na winakwak ang tiyan at kinain niya ang lamang loob. Sumugod ang 5 aswang kay Berto at nagunahang sunggaban siya. Mataas siyang tumalon sa isa at kinagat niya yon sa muka. Ang isa naman sa likuran niya ay sinipa niya gamit ang mga paa niya sa likod. Ang isa naman ay kinagat niya sa tiyan at hiniklas ang laman nito. Binuksan niya ang tiyan ng aswang at sarap na kinain ang lamang loob nito. Isa-isang nagtatakbuhan ang natitirang mga aswang, ngunit hinabol ni Berto ang mga yon. Sa kabila ng mabigat at malaki niyang katawan, ay napakabilis pa rin niyang kumilos. Lahat ng naaabutan niya ay pinatay niya at kinain. Tumagal ang laban hanggang madaling araw at doon na tuluyang naubos ni Berto ang mga aswang. Puno ng dugo, lamang loob at putol-putol na bahagi ng mga aswang ang buong baryo. Habang si Berto naman ay bumalik na sa pagiging tao. Tahimik na nakatingin sa kanya ang lahat nang dumating si Lolo Marsing upang balutan siya ng kumot. Kasunod nun ay dumating si Kapitan Emilio kasama si Makisig. Kapitan, huli na natin si Berto habang nasaan yung tao pa siya. Tumigil ka, Makisig. Hindi na natin huhuliin si Berto. Hindi mo ba nakita ang ginawa niya? Kundi dahil sa kanya ay maraming namatay sa pag-atake ng mga aswang. Napapahiyang napayuko si Makisig. Humarap si Kapitan Emilio kay Berto at tinapik siya sa balikat. Magaling, Berto. Hindi mo ako binigo. Maraming salamat. Sinabi ko naman po sa inyo, Kapitan eh. Wala po akong ibang gusto kundi ang magligtas ng mga tao. Kapitan, maaari bang makauwi na kami ng apo ko? Kailangan na po niyang magpahinga. Walang problema, Lolo Marsing. At nangangako ko na simula ngayon ay wala nang gagalaw kay Berto. Masayang naglakad sina Berto at Lolo Marsing pauwi sa kanilang bahay. Bagamat pagod, ay masaya si Berto na sa gabing yun ay naipakita niya sa lahat na sa kabila ng nakakatakot niyang anyo, ay kaya pa rin niyang gumawa ng kabutihan. Nang sumunod na gabi, ay napanaginipan ni Berto si Azul. Sa panaginip niya, ay sinabi ni Azul na binabawi na nito ang sumpa nito kay Berto dahil ginamit niya ang pagiging halimaw niya sa kabutihan. Pinatawad na rin siya nito sa pagpatay niya sa alaga nitong si Dilim. Simula noon, ay hindi na naging asbo si Berto sa tuwing sasapit ang hating gabi. Simula rin noon ay wala nang aswang ang umaatake sa baryo ni Berto. Lahat ay nagpasalamat kay Berto at maging si Makisig ay huminto na sa pang-aaway sa kanya. Ipinagpatuloy naman ni Berto ang pagtulong sa mga tao sa paraang alam niya bilang isang binata na minsang naranasan ang kadiliman, ngunit pinili pa rin ang kabutihan. So yun mga idol,
Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po at maraming salamat kay Roda Garbida 9853. Shoutout po kay Atlus Rivera 1302. At shoutout po kay Jess Casdela 2378. Shoutout po kay Virginia Pontillas. Shoutout po kay Ramil Fariolin. Shoutout po kay Yoli Garabiles. Shoutout po kay Sally Soriano. Shoutout po kay Christy Odinya. Shoutout po kay Bernardita de la Cruz. Shoutout po kay Rona 8329. Shoutout po kay Jocelyn Bondukan. Shoutout po kay Marilu Credo. Shoutout po at maraming salamat kay Charis Magalasio. Shoutout po kay Arnold Ginocor. Shoutout po kay Wenceslee Stutz. Shoutout po kay Rowena Sabido. At shoutout po kay Rona Galyado. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.